Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of John, chapter 2, verse 1 to 11. Na ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing yon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang naiinom ang mga tao. Saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. So, Christ, the center of marriage. At dito sa kwentong ito, makikita nyo po na napakahalaga na i-recognize natin si Christ as the center of marriage. At dito po sa kasalang ito, makikita nyo po, dito nag-perform ng unang-unang himala ang ating Panginoon. Para bagang sa panahon natin ngayon, maraming struggles about marriage. Kumbaga, ang higit na nangangailangan ng himala ngayon ay ang pagsasama ng mag-asawa. At dito rin makikita po ninyo na ang wine ay sumisimbolo sa dalawang bagay. No? Darating ang pagkakataon na sa pagsasama ng mag-asawa ay kakapusin at magkakaroon ng limitasyon yung kanilang sariling kalakasan. At sabi nga, apat daw po ang pagsasama habang tumatagal, lalong tumatamis. Ano po? At kadalasan po minsan ang pagsasama ng mag-asawa ay baliktad. Sa umpisa lang matamis, habang tumatagal ay nawawala na ang tamis nito. At hindi po ganoon ang kalooban ng Panginoon. Kaya dito po namagitan ng ating Panginoong Jesus by performing His first miracle, ginawa po niya nga pinakamainam yung pong wine na ginamit po doon sa kasalang iyon. Ano pong matututunan natin dito? Unang-una po, sinasabi po sa aklat ng mga ngaral, chapter 4, verse 12, na kailangan po natin ang Diyos sa pagsasama ng mag-asawa. Sabi po rito, kung nag-iisa'y maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So, ibig sabihin po pala, napakahalaga na meron pong tinatawag na 3-fold cord, yung lubid na may 3 hibla. Parang symbolism din po ito na sa mag-asawa minsan nakala nila magsusurvive po silang dalawa. Pero kailangan po natin yung ikatlong hibla. Walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kung hindi po siya mamamagitan sa pagsasama ng mag-asawa, ay mahirap po talagang mapanatiling stable and secured ang pagsasama ng mag-asawa. Kasi sabi po sa Proverbs chapter 20 verse 6 ay ganito, "Many a man claims to have unfailing love, but a faithful man who can find?" Napakahirap pong humanap ng lalaking tunay na tapat. At kung ang lalaki naman ay may struggle sa pagiging tapat, tanging Diyos lamang po ang makakatulong sa kanya. Kaya din po naman sa babae, sinasabi po sa Kawikaan 19 verse 14 po, "Namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay." So, tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng mabuting may bahay
para sa lalaki. So kailangan hubugin ng Diyos ang ating mga pagkatao upang ito ay mabago. At kung tayo tutulungan ng Diyos sa area yan, lalo na sa mga babae, sila ay magiging mabuting may bahay. Gayon din naman sa mga lalaki, sila ay magiging totoong tapat sa kanilang asawa. So napakahalaga po na si Kristo ang maging sentro para po ang pagsasama ng mag-asawa ay patamis ng patamis, patibay ng patibay. So unang-unang katotohanan, si Kristo ang pinakamahalaga sa pagsasama ng mag-asawa. Unahin natin siya. Kaya sabi sa Ephesians chapter 5 verse 21, magpasakop kayo sa isa't isa katulad ng pagpapasakop natin sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin kayang magpasakop sa isa't isa kung hindi natin naunawaan ang Panginoong Hesukristo na siyang unang nagmahal sa atin. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 19. Ngayon pangalawang katotohanan, lagi nyo tatandaan na ang mag-asawa, pareho po kayong mahalaga. Hindi yung lalaki lamang at hindi yung babae lamang. Pareho po kayong mahalaga. Ang pag-aasawa po ay hindi role-playing. Ito po ay pagganap ninyo ng tungkuling iniatang sa inyo ng Diyos. At ito po ay may basbas at pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay. Pangatlong katotohanan po, dapat din pahalagahan ninyo ang isa't isa. Kasi pag hindi po ninyo pinahalagahan ang isa't isa, maraming magiging hadlang sa inyong buhay, lalo na sa inyong pananalangin. Sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 7, kayo namang lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. At pagka pinapahalagahan po ninyo ang bawat isa, ang sabi ng Biblia, walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Kailangan maging sensitive po kayo sa needs ng isa't isa. Kailangan po ninyo yung tatlong letter T. Talk always, have time with one another. Lagi po kayo magkaroon ng oras sa bawat isa. At yung sinasabi ng Biblia na meron po dapat touch o pagkalinga sa bawat isa. So talk, time, and touch. Kaya napakahalaga po yan na unawain natin ang kalagayan ng bawat isa at lalong-lalo na sa panahon na ito na marami pong mga marriage ang nagsasuffer dahil lamang sa kakulangan sa mga bagay na ito. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang lubusan po kayong mapagpala, manatili tayo sa kanyang salita. God bless.